Siksik ang naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong nakalipas na linggo. Ating pong balikan sa ulat ni Kenneth Pasyente ng PTV. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pirmahan ng binding term sheet sa pagitan ng Synergy Grid and Development Philippines Incorporated at Maharlika Investment Corporation. Ang kasunduan ay naglalayong makuha ng MIC sa pamamagitan ng gobyerno ang 20% na bahagi ng SGP upang magkaroon ng bahagi sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ang MIC na responsable sa pamamahala ng Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas ay mag-i-invest sa preferred shares ng SGP na mayroong 40.2% na pag-aari ng NGCP. Kasama sa kasunduan ng pagbibigay ng 2 board seats sa MIC, sa SGP at NGCP. Ayon sa MIC, ang investment na ito ay layong protektahan ang supply ng kuryente ng bansa, ang tuloy-tuloy na pagkakaroon ng maaasahan at abot-kayang kuryente para sa bawat Pilipino. Martes, pinulong ng Pangulo ang Department of National Defense at iba pang cabinet members. Kasama rin sa pulong ang Department of Finance, Department of Budget and Management, Presidential Communications Office, si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go at iba pang government officials. Dumalo rin ang punong ehekutibo sa Job Street Career Con 2025 na nagbukas ng libo-libong job opportunity sa mga Pilipino sa mismong araw ng Chinese New Year. Sa okasyon, binigyang diin ng Pangulo na ang mga ganitong inisyatiba ay bahagi lamang ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor para mapababa ang unemployment rate sa bansa. Huwebes, ilang serye ng aktibidad ang dinaluhan ng Pangulo sa probinsya ng Cebu. Kabilang na riyan ang 20th National Convention of Lawyers na inorganisa ng Integrated Bar of the Philippines. Ipinunto ng punong ehekutibo ang mahalagang papel ng legal professionals sa pagpapalakas ng justice system sa bansa. Binigyang diin din niya ang responsibilidad ng mga ito na maging patas at mag-adapt sa makabagong panahon. Dumalo rin ang punong ehekutibo sa pagtitipon na pinangunahan ng lahat ng gobernador sa Visayas. Iginiit ng presidente ang kahalagahan ng pagtutulungan ng lokal at national government para sa pag-unlad. Muli namang binigyang diin ng Chief Executive ang commitment ng pamahalaan para isulong ang major infrastructure project sa probinsya ng Cebu para mas mapalakas pa ang connectivity, gayon din ang economic activities sa lugar. Nanguna rin ang Pangulo sa inaugurasyon ng Mactan Cebu International Airport Parallel Runway sa Lapu-Lapu City. Ayon sa Pangulo, ang 2.56-kilometer infrastructure project ay dinisenyo para tugunan ng tumataas na traffic demand at ma-accommodate ang dami ng mga pasahero gayon din ng mga cargo. Idinagdag pa ng Pangulo na ang proyektong ito ay bahagi ng mas malawak na vision upang paunlarin ang infrastruktura sa bansa. Pinangunahan din niya ang pulong kasama ang Regional Development Council ng Central Visayas. Dito natalakay ang mga pangunahing infrastructure initiatives na nakatuon sa transportasyon at urban connectivity. Nitong Biyernes, nagkaroon ng farewell call sa Pangulo si outgoing United Nations Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator sa Pilipinas na si Gustavo Gonzales. Kinilala ng Pangulo ang mga naging kontribusyon ni Gonzales sa pagpapatibay ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas at UN, lalo na sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic at ang suporta nito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nagpaabot din ng pagbati ang Pangulo sa mahigit 600 graduates ng Development Academy of the Philippines, kasabay ang paghikayat sa mga ito na maging tagapanguna sa transparency at mahusay na paglilingkod para sa ikabubuti ng pamumuhay ng taong bayan. Hinikayat din niya ang mga ito na maging kaisa ng gobyerno para sa mabilis na serbisyo, pagpuksa sa red tape at pagpapabuti ng bureaucratic processes. Muli namang pinulong ng punong ehekutibo ang Partido Federal ng Pilipinas bago ang formal na pagsisimula ng campaign period para sa Hatol ng Bayan 2025. Bilang national chairman ng partido, muling pinaalalahanan ng Pangulo ang mga kasapi ng PFP na manatiling nakatutok sa layunin nito na makapaghatid ng pagbabago sa bansa at sa buhay ng mga Pilipino. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.